6:30, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol. 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at 30 ng buwan ng Hulyo taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. Tsunami alert itinaas sa Pilipinas at ilang pambansa matapos ang malakas na lindol na tumama sa Russia. Ilang probinsya sa Pilipinas nag-preemptive evacuation. Mga klase, sinuspinde. Halos 800 pulis iniimbestigahan dahil sa mga kasong administratibo. 19 na pulis sinibak sa serbisyo. Mga buto at bungo ng tao na-recover sa muling pagsisid sa Taal Lake kaugnay sa paghanap sa mga nawawalang sa bungero. 3 patay sa salpukan ng tricycle at motor sa Pangasinan. Motorbangka tumaob naman sa Rizal. 3 nawawala. At kongresistang nanonood umano ng isabong habang nagsesesyon ang Kamara. Pinapagpa-public apology ng Senado. Hamon naman ng Kamara, lumantad siya. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, kabi-kabilang tsunami warning ang inilabas ng mga bansang nakaharap sa Dagat Pasipiko kasunod ng magnitude 0.8 na lindol na tumama sa east coast ng Russia kaninang pasado alas 7 ng umaga, oras dito sa Pilipinas. Nakataas ang tsunami alert sa Russia, Japan, Alaska, Hawaii, US West Coast, Peru, Ecuador, Indonesia at maging dito sa Pilipinas. Ayon sa US Weather Service, naranasan na ang tsunami sa Hawaii. Tumama na rin ang tsunami wave sa ilang bahagi ng Russia na umabot ng 3 hanggang 4 na metrong taas at may mga nasira na rin na gusali. Sa Northern Japan, namataan na rin ang nasa 30 centimeters o isang talampakang tsunami wave sa Hokkaido. Pero babala ng ilang eksperto, posibleng sundan pa ito ng mas malaki pang mga alon. Sinasabing ang naturang lindol ang pinakamalakas na pagyanig sa Russia mula pa noong 2011. Ilang gusali na ang naiulat na napinsala habang sunod-sunod pang malalakas na aftershocks ang nararamdaman. Dito sa Pilipinas, ibinabala ng PHIVOLTS ang posibleng nasa 1 metrong taas na tsunami wave. Dito pa rin sa Pilipinas, nagpatupad ng preemptive evacuation ng ilang mga probinsya dahil sa banta ng tsunami kasunod ng malakas na lindol sa Russia. Sa Isabela, sinabi ni PDRRMO Chief Constante Foronda Jr. na 4 na coastal towns ang agad na nagpatupad ng preemptive evacuation at nagpatupad din ng pagbabawal sa paglalayag, pangingisda, paglangoy, gayon din ang liquor ban. Basta pinaiiral po natin sa lugar na yan, wala muna pong maglalayag, walang mangingisda, beach activities doon, at muna po, liquor ban dahil mahirap na po, baka mamaya nakainom po kayo dyan. Sa Calayan Island, agad nag-ikot ang lokal na pamahalaan para palikasin ang mga residente sa may baybaying bahay. Sinuspinde rin ang pasok sa lahat ng paaralan at tanggapan ng gobyerno. Sa Batanes, sinabi ni PDRMO Head Dan Esdicul na agad pinagbawal ang mga mangingisda na pumalaot dahil sa posibleng mataas na alon. Hindi na rin niya ibinaba ng ilang mangingisda ang mga bangkang nasa matataas na lugar.
Sa Quezon Province, sinabi ni PDRRMO Head Dr. Mehel Avenilla na agad sinuspindi muna ang biyahe ng mga barko dahil sa banta ng tsunami. Sa Northern Samar, sinabi ni PDRRMO Head Ray Josiah Etiano na agad itinaas ang red alert status sa lalawigan habang pinag-aaralan na rin ang pagpapatupad ng forced evacuation malapit sa dagat. Ilang lokal naman na pamahalaan sa Davao Region ang nagsuspindi ng klase ngayong araw kabilang ang Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro at Davao del Sur. Sa Davao del Norte, nagkansela na rin ang pasok kanina. Sinabi ni PDRRMO Head Glenda Deli na agad pinagana ang tsunami monitoring camera para mabantayan ang banta ng malalaking alon. Sa inilabas na abiso ng VVOLTS kanina, pinayuhan ang mga residente sa 22 lugar na lumayo muna sa baybayin. Wala pa naman mga kapamilyang naiulat na Pilipinong apektado ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Balita mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Tony, sinabi ni Workers Secretary Hans Leo Cacda na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang mga tanggapan sa mga apektadong bansa, pati na rin sa Department of Foreign Affairs para matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa rehiyon. Handa rin na niya magbigay ng tulong ang DMW kung kinakailangan habang patuloy na monitor ang sitwasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa monitoring naman ng VVOLTS hanggang kaninang alas 2:40 ng hapon, wala pang naoobserbahan na tsunami waves sa Prieto Diaz Tsunami Station. Pero sinabi sa DZMM ni VVOLTS Science Researcher Mary Ann Gatdula na hindi pa inaalis ang tsunami warning dahil kailangan pa maghintay ng 2 oras. Hindi po tayo nagbibigay ng assurance po na pwede nang bumalik po yung ating mga kababayan kung sila po ay nag-evacuate near the East Coast. Kasi naghihintay pa po tayo na 2 hours bago po tayo mag-cancel. So just to clear po the area kung talagang safe na po na makabalik sila. Sa iba pa nating balita, iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service ang halos 800 pulis na nahaharap sa mga kasong administratibo. Sinabi ni Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay na mahigit 200 administrative cases ang isinampa mula nung maupo si PNP Chief General Nicolas Torre III. 9 na kaso ang naresolba na ng IAS habang 33 ang under review at halos 9 na po ang nililitis pa. Samantala, 19 na pulis ang sinibak sa serbisyo dahil sa mga kasong administratibo sa ilalim ng liderato ni General Torre. 18 rito ang sinibak sa grave misconduct at isinaman ang dahil sa conduct unbecoming of a police officer. Sinuspindi at dinemote naman ng iba pang mga pulis na napaulat na sangkot din sa mga kasong administratibo. Police Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo ng mga sangkot habang patrolman at Police Master Sergeant naman ang iba pa. Aarangkada sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senado sa online gambling. Sinita rin ng isang senador ang kongresista na naaktuhan na nanonood umano ng isabong sa gitna ng sesyon sa Kamara. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert. Games and Amusement Chairperson Senator Erwin Tulfo na masyado ng malala ang epekto ng online gambling sa publiko at kailangan makausap sa pagdinig ang lahat ng stakeholders hinggil dito. Ipatatawag ni Tulfo sa susunod na pagdinig o sa susunod na linggo ang PAGCOR, Department of Finance at iba pang ahensya. Habang wala pa anyang executive order ang Pangulo hinggil dito, mahalagaan niyang mahimok nila ang Pangulo na iba ng online gambling base sa resulta ng kanilang hearing. May mga bata na hindi na nag-aaral, may mga pamilya na naghihiwalay, may mga baon na sa utang, may mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Na nakakahiya naman, di ba? Sinita rin ni Tulfo ang kongresista na aktual nanonood ng isabong sa kasagsagan ng botohan sa speakership gate ng senador. Dapat itong mag-public apology dahil pinapasweldo sila ng taong bayan at pinagbabawal ang pagsusugal sa mga empleyado at opisyal ng pamahalaan.
Pinauubayan naman ng senador sa Ethics Committee ng Kamara ang hakbang sa naturang mga kongresista. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Kuyang Robert. Nanawagan naman ang ilang mambabatas na magpakilala na ang viral na lalaking na aktuhan na nanonood ng isabong noong habang nasa sesyon. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Tony, mas may umamin at magsorry ang nakita na lalaking nanonood ng isabong habang nakasesyon ng Kamara. Yan ang panawagan ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores. Pero kailangan din anyang matukoy kung talaga nga bang mambabatas ang nahuli sa photo at video. Kailangan anya mabigyang linaw ang issue dahil naapektuhan ang imahe ng buong Kamara. Mag-apologize ka sa taong bayan na it was something that should not have been done. And with the promise that you will not be doing it again, no? Para at least man lang ma-soften din yung impact, no? Sa photo na yan. Sa ngayon naman, sina Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano at Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naturang panawagan. Sana wag na mag-ulit. Wala nang masamang, aminin mo at humingi ka ng dispensa. Siguro, yun ang dapat. Diba? Kung ikaw ay preoccupied ka sa ibang ginagawa mo, much more, eto pa nga, isabong pa, parang hindi yata maganda. Wake-up call din anya ang nangyari at nagpaalala sa mga kongresista na sumunod sa decorum kapag nasa sesyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, panibagong labi ng tao ang na-recover sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga nawawalang sabungero. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na nasa crime laboratory na para sa pagsusuri ang mga nakuhang labi. Kabilang sa mga nahanap ang mga buto at bungo ng tao na anya'y posibleng madaling makilala gamit ang dental records dahil nandoon pa ang mga ngipin. Mga kapamilya, hinog na ang mga kaso na pwedeng isampa laban sa mga suspect ugnay ng mga nawawalang sabungero. Ayon po yan sa DOJ. Ang balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve! Tony, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sa lalong madaling panahon ay may sasampa na nila ang mga reklamo laban sa mga itinuturong suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Remulla, 5 taon nang nakakalipas na mangyaring krimen kaya pinamamadali na niya ito, pero aminado ang kalihim na marami pang detalye ang dapat maisama bago isampa ang reklamo. Kasi binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Lumilipas ang panahon, dapat talaga puspusa na. Ayon kay Remulla, kasong murder, kidnapping with murder at paglabag sa international humanitarian law ang kakaharapin ng mga suspect. Kinumpirma rin ng DOJ na nasa kustodiya ng Philippine National Police ang bagong testigong lumantad na bukod sa malapit sa isa't isa, magpapatibay din sa mga ibinunyag ni Julie Patirongan o alias Totoy kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. 3 ang napaulat na nawawala matapos tumaob ang isang motorbangka sa Laguna Lake sa bahagi ng Rizal. Ang balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene! Tony, ayon sa Cardona Municipal Police Station, 5 minor de edad na lalaki ang sumakay sa motorized bangka sa Cardona at patungo sana sa Tanay Rizal nang bigla umunong nasira at tumuob sa gitna ng lawa malapit sa barangay Navotas. Agad na rumesponde ang otoridad matapos makatanggap ng tawag mula sa barangay, kaya nasagip ang 2 sasakay ng bangka. Pinakilala naman ang mga biktima na sina John Albert Neria at Lando Bataan na kapwa 17 taong gulang. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation sa 3 pang biktimang nawawala. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagkasira ng bangka at kung sino ang may pananagutan sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Pajernos. Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa malawakang epekto ng habagat at ng mga bagyong Krising,
Dante at Emong. Ito ay matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng rekomendasyon ng PDRRMC. Sa datos, pumalo sa mahigit 215 milyong piso ang pinsala sa agrikultura habang halos 5 milyong piso naman sa infrastruktura. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, gagamitin ang 15 milyong pisong Quick Response Fund sa rehabilitasyon ng mga napinsalang kalsada, gayon din sa tulong pinansyal para sa mga nawalan ng tirahan at sa mga food at non-food items. Umabot na sa higit 2 milyong pamilya o higit 7 milyong individual ang apektado ng pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at ng Habagat. Sa tala ng NDRRMC, nananatili sa 34 ang napaulat na namatay, habang 22 ang sugatan at 7 pa ang nawawala. Sumampa na rin sa mahigit 1.9 billion pesos ang iniwang pinsala sa agrikultura, habang halos 9.5 billion pesos naman sa infrastruktura. Sa kabuuan, umabot na sa 227 lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. Umabot na sa 131 ang naitalang pagguho ng lupa sa Benguet kasunod ng mga pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kabilang na dito ang 48 landslide sa national roads, 19 sa provincial roads at 64 sa mga local roads. Pinakamaraming naitalang landslide sa bayan ng Atok na umabot sa 20. Pinaalalahanan naman ang mga residente at motorista na magdoble ingat sa pagdaan sa mga apektadong kalsada. Patay ang 3 magpipinsan matapos bumangga sa motorsiklo ang sinasakyang tricycle sa Anda, Pangasinan. Sinasabing iniwasan ng tricycle ang panambak na lupa sa gilid ng kalsada kaya sumalpok sa motorsiklo na nasa kabilang linya at tumaob. Dead on the spot ang mga biktima habang sugatan naman ang isang sakay ng motorsiklo. Patay naman ang isang motorcycle rider matapos bumangga sa pole barrier na iniharang sa proyekto ng Water Utility Company sa Daet, Camarines Norte. Sa video, makikitang lumipat ang motorsiklo sa inner lane sa Governor Panotes Avenue sa Barangay Gubat para mag-overtake sa nakaparadang truck. Bumalik sa outer lane ang motorsiklo at bumangga naman sa pole barrier kaya tumilapon ang biktima na agad namatay dahil sa tinamong pinsala sa ulo. Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng utility company para sa ipaabot na tulong sa pamilya ng biktima. Critical ang driver habang sugatan ang kasama nito matapos mahulog sa tulay ang sinasakyang kotse sa Noveleta, Cavite. Sinasabing bumangga muna ang kotse sa poste at tumama sa railing bago nahulog sa tulay sa bahagi ng barangay Santa Rosa 2. Natanggal pa ang mga gulong ng kotse at bumagsak sa bubong ng ilang bahay. At susunod, DPWH inihirit ang dagdag na budget para sa dredging at desilting kontra baha. At 4 na Koreano kabilang isang nasa red notice ng Interpol arestado sa Pampanga. Ang mga detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. 12:30 ng hapon. Alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon. Agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis 2:00 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, 3:00 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, 4:00 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, 6:30.
Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Headline sa hapon. Alas 4:21 na po ng hapon. Tuloy po tayo sa ating mga balita sa headlines sa hapon. Inabusuhan na rin ng Department of Tourism ang mga turista na lumayo muna sa mga beach at coastal area kasunod ng malakas na lindol sa Russia. Balita mula sa DOT, hatid ni Radio Patrol Zeus Legaspi. Zeus! Tony, pinag-iingat ng Department of Tourism ang mga turista at manggagawa sa tourism-related establishments sa mga coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean. Ayon sa kagawaran, dapat lumayo muna ang mga turista sa mga dalampasigan at mabababang coastal area hanggang hindi ibinababa ang tsunami warning. Inaabisuhan din ang mga turistang manatiling updated sa mga advisory ng mga lokal na pamahalaan sa lugar na kanilang pinaroroonan. Samantala, Tony, nagkansila ng operasyon ng ilang mga pantalan sa bansa bilang pagtalima sa tsunami advisory ng PHIVOLCS. Ayon sa Philippine Ports Authority, sinuspindi muna ang operasyon sa mga pantalan sa Surigao at Bicol. Sinuspindi rin ang mga biyahe sa Port of Tacloban, Getafe at Ubay sa Bohol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Tiniyak ng DPWH ang pagtutok sa mga dredging at desilting activities sa mga ilog para maresolba ang problema sa baha. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Tony, aminado ang Department of Public Works and Highways na mananatiling problema ang mga pagbaha kung hindi matutugunan ang silted o mababaw na estado ng mga ilog. Sa post-solo discussion, iginiit ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa 9,800 flood control projects na ang kanilang natapos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang mayroon pang ongoing na 5,700 na proyekto. Ang problema lang ayon kay Bonoan, kahit gaano pa karami ang flood control projects, babaha pa rin kung umaapaw ang mga ilog. Sa kabila ng malaking budget ng DPWH, hindi anya sila nabigyan ng sapat na pondo para sa dredging at desilting. Kaya isasamaan nila ito sa panukalang alokasyon ng kagawaran para sa susunod na taon. Ayon kay Bonoan, mas mainam na ang DPWH mismo ang bumili ng mga gamit at magsagawa ng paghuhukay sa mga ilog imbis na kinokontrata pa sa iba para maiwasan na rin ang mga issue ng korupsyon. Ito yung nadatnan namin ito sa administrasyon na ito. Noong pumasok kami dito sa administrasyon nito, napansin po namin na yung mga riverbeds po, yung sa ng dinadaanan ng tubig, mababaw na po. I think for the last many years during the past administrations, hindi po nag-desilt o nag-dredge. So ito po yung challenge na tinitingnan namin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Inihain sa Korte Suprema ang magkahiwalay na petisyon para sa indirect contempt laban kina Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, Secretary Larry Gadon at Professor Richard Heydarian dahil umano sa pagtutol nila sa desisyon kaugnay ng impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na ito'y dahil maituturing na libelous ang pahayag ni Gadon na tuta umano ng mga Duterte ang mga mahistrado. Nag-ugat naman ang isa pang petisyon sa online post ni Heydarian kung saan sinasabing hindi patas ang desisyon dahil itinalaga ng dating Pangulong Duterte ang karamihan sa mga maestrado. Gayon din sa pagtawag ni Sendanya sa korte na
protektor umano ng Vice Presidente na anyay pagtaksil sa konstitusyon at insulto sa karapatan ng taong bayan. Naniniwala rin ang mga petitioner na wala ng bisa ang ika-4 na Article of Impeachment. Nagpasalamat naman si Vice Presidente Duterte sa kanyang defense team at mga taga-suporta kasunod ng desisyon ng Korte Suprema laban sa kanyang impeachment. Sa pahayag, sinabi ng Vice Presidente na naninindigan sila laban sa anyay pang-aabuso ng Kamara. Dapat anya na manatiling matatag laban sa mga sakim na leader na gustong ibagsak ang bansa. Huli sa akto ang 4 na Koreanong sangkot sa panloloko sa mga kapwa Koreano sa Angeles, Pampanga. Sa operasyon ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa residential area sa Clark Freeport Zone, nakita ang mga suspect na gumamit ng peking hotel websites, flight booking site at tour offers para makapanloko ng mga naghahanap ng luxury travel deals. Natuklasan din na overstaying na sa Pilipinas ang leader ng fraud operation mula pa noong nakaraang taon. Samantalang naaresto rin sa Pampanga ang Koreanong may Interpol Red Notice dahil sa kasong panloloko sa South Korea. Kaugnay naman ng pandaraya sa kilalang live streaming platform. Nasa kustudiya na ng immigration ng mga suspect habang pinoproseso na ang kanilang deportasyon. At abangan lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Ang DZMM napakahalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Yes. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM, Radyo Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service. Meron po siya parang maliit na bukol. Siya po ay diagnosed na osteosarcoma. Ito po ay nagkakaroon ng bukol sa buto, nagkakaroon ng nawawala ang kanyang function. Now, Manilin, ano ba ang ating kailangan? Ang po namin ay blood donor po ng platelet po para sa operasyon po niya bukas. Makakausap natin si Manling Mariposque para ikwento sa atin ang naging matagumpay na operasyon ni Franz. Masaya po siya ngayon kasi nawala na po yung masakit sa paa niya, na matagumpay po yung operasyon niya. Kaya po ako ay tuwang-tuwa bilang tita po na masaya na. Sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic reports. Traffic reports. Mga kapamilya, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa kahabaan ng Quezon Avenue. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, sa mga sandaling ito ay nararanasan na ang light to moderate traffic dito sa northbound ng Quezon Avenue. Mula iyan dito sa Dr. Garcia Street hanggang makarating sa panulukan ng Timog Avenue. Paglagpas naman ng Timog Avenue hanggang makarating ng Quezon Avenue Underpass ay magkakaroon ng pagbilis sa daloy ng trapiko. Dito naman sa southbound lane mula sa panulukan ng EDSA at Quezon City ay mararanasan na ang heavy traffic
na magtutuloy-tuloy hanggang makalagpas dyan sa G. Araneta Underpass. Pagsapit naman o bahagya namang luluwag paglagpas ng Santo Domingo Church, pero babagal pagsapit sa panulukan ng Banawi Street hanggang makarating sa Welcome Rotonda patungo sa direksyon ng Espanya sa lungsod ng Maynila. Samantala, paalala sa ating mga motorista, bawal po mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang pagdaan ng mga sasakyan nagtatapos sa plakang 5 at 6 at patuloy pa rin po na umiiral ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. At yan ang mga headlines sa hapon. Mapapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din. Napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya! Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. DZMM Radyo Patrol.